Trending at usap-usapan ngayon ang anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa sa nakaraang panayam kay Eman ni Jessica Soho na ikwento ni Eman na biktima rin siya ng pambubuli kahit pa anak siya ni pambansang kamao Manny Pacquiao noong kanyang kabataan. Nakatikim daw siya ng bullying mula sa ibang bata nang malamang anak siya ni Pacman at hindi raw ito naging madali para sa kanya. Ito raw yung time na hindi pa siya kinikilala ng lubusan ng kanyang ama bilang anak pero talagang nagpakatatag siya upang maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay. Anak ni Manny Pacquiao, si Eman kay Joanna Rose Bacosa na naging nakarelasyon nito noong 2003. Pinanganak ang binata noong Enero 2, 2004. Aminado ang batang boksingero na masakit din para sa kanya noong panahong hindi pa siya kinikilala ni Manny bilang anak, kaya raw Bacosa pa ang ginamit niyang apelyido. Samantala, naging emosyonal si Eman nang ibahagi ang pagkikita nila ng ama. Makalipas ang 10 taon na anyay isang answered prayer. Humingi po siya ng tawad sa akin. Pinatawad ko rin po siya. Saka sabi ko po sa kanya, Dad, naiintindihan ko po ang sitwasyon ninyo. Ang importante lang sa akin na makasama kayo. Sinusuportahan na po ninyo ako sa pangarap ko, sa pagboboksing ko. Kaya po na-appreciate ko siya, sabi pa ng boxing champ. First time ko po na nakapanood ng panayam ni Eman Bacosa sa KMJS. Minahal ko siya ng malayuan. Napakabuti ng puso ng batang ito. Alam niya ang mga terminong gagamitin niya. Naalala ko, naawa ako sa kanya, paluha ako dun sa isang selebrasyon daw po ng kaarawan ng ating pambansang kamao. Nagpunta sila ng kanyang ina. Nandun daw sila sa gate. Matagal daw sila doon. Ang tanong ni Jessica, hindi kayo pinapasok. Iba ang kanyang isinagot, ang ganda-ganda. Siguro po hindi nakakarating sa daddy ko yung mensahe na nandun kami ng mama ko. Di ba ang ganda-ganda? Alam mo na, at saka makikita mo talaga kay Eman na ito, wala siyang hinanakit. Hindi siya pinalaki ng hinanakit. Yun eh. Hindi nagtanim ng galit ang ina para pampalaki habang lumalaki yung anak, di ba? Kaya nakita mo kung paano siya Guided. Maganda pang kapalaki. God-fearing. Tama si Paulo Pascual. Nagkita na sila eh. God-fearing, humble, maganda ang breeding. Maganda ang pagpapalaki sa kanya ni Joanne Bacosa. At saka yung binubuli daw siya nung bata pa siya dahil nalaman niya na anak siya ni Manny Pacquiao. Binubuli siya, uuwi daw siya, puro daw siya peklat dito, may cut dito, ganito, ganyan. Yun ba ang dahilan, Eman? Sabi ni Jessica, kung bakit gusto mong maging boxer? Kasi yung paghuhugutan mo ng lakas, yung mga nambuli sa'yo, at saka yung stepfather mo na nambugbog sa inyong magkakapatid. Sabi niya, hindi po. Gusto ko po talagang magboxing. Passion ko po kasi. Kasi pagka po ako nananalo, parang nakakaramdam po ako ng importansya. Ang nakakaano siya, no? Ang gusto-gusto ko doon yung pag-acknowledge ni Senator. Tapos umiyak na lang siya sa kwarto. Sabi, kasi, alam mo yun? Ano daw, kinausap daw ni Pacman yung kanyang mga abogado. Sinabi daw, igagamitin na niya ngayon ang apelyidong Pacquiao. Sabi daw niya, Lord Jesus, thank you po. Sinagot niyo po yung panalangin ko. Yung maging kumpleto ba siya? Ang bata kasi magtatanong talaga eh. Hanggat hindi kumpleto ang kanyang pinagmulan. Noon daw dumating siya sa bahay, ikinuwento niya sa mama niya, inilock daw niya yung kanyang kwarto, umiyak daw siya ng umiyak. At ang una niya sinabi, Lord Jesus, maraming salamat po. O, di ba? At saka makikita mo na kay Emma, hindi siya after dun sa kayamanan. Kundi yung, alam mo yun, yung ma-recognize lang at makumpleto yung pagkatao niya. Yun lang ang malaking pasasalamat niya. Sobra. Tsaka yung pagtanaw niya ng utang na loob kay Papa Sultan niya, yung second, father niya. Alam mo, ako, gusto kong magtawid ng pasasalamat kay Mr. Sultan. Kasi inako niyo po na sarili niyong dugo at anak ang magkakapatid. Samantalang nung dumating kayo ay nandyan na sila. Pagpapalain pa kayo ng Diyos sa ginagawa ninyo na yan. Maraming salamat po sa ngalan ng mga anak ni Joanne. Sabi ni Adel Macaldo ng Ladlad,
Nay, true, naiyak din ako at pinalaki siyang may takot sa Diyos. Yes. Bomba. Totoo ka, Adele, di ba? Ako talaga, inulit ko pang panoorin. Kasi tuwan-tuwa ako sa mga taong marunong tumanggap ng katotohanan at magpatawad. Napakahalaga ng pagpapatawad at pagpapakumbaba. Yan po ay isang katangian na hindi natin matatagpuan sa marami. Pero kay Eman Bacosa, talagang hawak-hawak niya, nasa puso niya. Di ba? Oo, Nay. Tsaka yung, Ayun. yung naghintay sila ng tamang pagkakataon. Alam mo, yun yung timing. Perfect na perfect talaga pag ang Diyos ang kumilos talaga. Yung sa hindi mo Doon saan mo inaasahan. siya nung magpunta ng Japan. 10 taon Mm-mm. siyang nanatili doon. Kaya pagbalik niya dito, gusto niyang makita ang kanyang ama. At alam mo, may hawig kay Piolo dito sa panga. May Yes. ilang anggulo, pero talagang plakado Ang niya. mukha. Si Pacman talaga kamukha niya. Di ba? Tapos, meron naman po tayo mga kababayan na sa halip po na matuwa dahil may mag-ama na nagkapatawaran at Oo. nagmamahalan ngayon, bakit naman po isusudsud nyo kay Pacman na sana bigyan din siya ng bahay dahil sila ay nakatira ni Jinky Pacquiao sa mansyon? Hindi po natin alam. Oo. Gandahang ibinibigay ng ama sa kanyang anak, di ba? Lalo na ngayon. Sabi nga ni Miss, yung mama niya, ni Joanna, huwag niyo na po kaming gawa ng mga kung ano-ano. Maayos po kami. Di ba yun yung sabi niya, maayos po kami. Kay Ma'am Jinky. Di ba tinawag niya pa, Ma'am Jinky? At Maayos sila, oo. Oo, Tapos sabi yung niya. sinabi daw, kasi po gusto ko din na magtagumpay ako bilang boxer para yung mama ko, hindi na po nila binabastos. Kasi may nagsasabi rin, ang landi-landi kasi ng nanay mo. Malandi ka, pumatol ka dahil may pera. Nung magkakilala po, si Manny Pacquiao at si Joan Bacosa, hindi pa po siya sikat. Wala pa siyang hawak na 8 sinturon sa boxing. Wala pa po. Nagkataon lamang na yumaman ang isang Manny Pacquiao ng ganito katindi. Naging bilyonaryo. Pero nung magkakilala po, spatter sa bilyaran itong si Joan. Si Joanne. Oo. Na ano ko to, sinulat ko yung kwento Buhay, yung kwento kaya niya. kansado ko. Ayun. Ngayon, naging magkarelasyon sila. At the mere fact na ang tawag ni Eman ay Kuya Jimwell at Kuya Michael, ibig sabihin, mga tao na yung 2 anak nung maipanganak si Eman. Oh. Na pangatlo siyang anak ng pambansang kamao. Ganon. Correct. Yun. Kaya dapat yung mga tao, huwag na natin silang huwag na siguro kasi maayos sila. Oo. Pati mga Ano po bata, natin napakaayos. Oo. Alam niyo po, wag natin pagkumparahin ang mga anak, ang mga bata. Ang buwan at ang araw po ay sumisikat sa kanilang panahon. Wag po natin silang pagkumparahin. Wag na wag. Sabi ni kay Wating-Wating ba ito? Ay kay Miss Nags. Nay, nagre-reflect po talaga sa anak kung anong pagpapalaki ng magulang. Kudos sa parents ni Eman. At wag din po natin kalimutan ang pinagdaanan ni Jinky. Nasaktan, nagpatawad, at ngayon, sumusuporta kay Eman. Mula kay Miss Nags. Totoo yan. Lahat po sila may digmaan ng kalooban na pinanggalingan at pinagdaanan. Intindihin na lang natin. Salamat dahil binigyan ng pangalan ni Pacman, itong si Eman. Salamat dahil nakapagpatawad si Eman. Salamat dahil binuo ni Pacman ang pagkatao ni Eman, di ba? Yes. Para ang saya-saya nila. Oo, super saya. Tama. Eman has a positive aura, no hang-ups, considering hindi siya kinilala at his early age. Totoo yan. Dumaan muna ito sa matindihang diskurso bago siya tinanggap. Thank you. Thank you. Pinagpala si Eman dahil masyado siyang humble at meron siyang Diyos na nagpupush sa kanya. Sabi ni Neneng Putot Quinzoli. Totoo yan. Totoo yan. Basa na tayo ng online messages natin. Naluha naman ako kay Eman. Kasi Sobra. ang ganda ng kwento. Ang ganda ng pagkakatawid talaga ng kwento. Kaya Excuse me.